What's up mga kapinatics? Welcome back sa ating YouTube channel at ang tagal na mula nung ginawa ko yung huling video na ganito yung tema, and thank you so much sa mga bago nating subscribers sa ating YouTube channel. So for today, pag-uusapan natin paano nga ba o ano nga ba yung mga bagay na dapat mong ihanda para maging master teacher. Di ba? So first thing na kailangan mong ihanda, of course nakalagay dyan, is education, Education, kung ano yung natapos mo, Ito ay binibigyan ng 10 points. So the minimum requirement, minimum requirement na meron tayo dito is dapat at least meron kang tinatawag na master's degree. Yan. So that's the minimum. Pero ang mas maganda doon, kailangan malagpasan mo yun. So after the master's degree, it's advisable na mag-enroll ka pa sa PhD o kaya EDD class. Yan, di ba? Yun yung mga bagay na dapat mo. Of course, the evidence ko dyan ay yung TOR. Okay. Number 2 na kailangan mong ihanda, training. Training ay bibigyan din yan ng 10 points. So, ihanda mo dyan yung mga certificates, yung mga evidences mo na nakapag-attend ka ng training. So, ang gagawin mo dyan, of course, again, katulad nung nauna, maganda, malagpasan mo yung minimum, the minimum requirements na hours of training na hinihingi para sa isang master teacher position. Okay, pangatlo na dapat mong ihanda ay yung years, The years of experience. So, hihingi ka dyan ng mga evidences like yung appointment mo dati, yung latest appointment mo, yung mga appointment mo, yung tinatawag nilang service record na magpapatunay doon sa years of experience mo na meron ka na sa education. Pang-apat na dapat ihanda is yung iyong performance o yung performance rating. So sa teacher, sa DepEd, ang performance rating natin ay yung tinatawag nilang IPCRF. So importante talaga na magkaroon ka ng mataas na performance rating kasi ito ay graded. So ang experience ay 10 points, tapos yung performance mo 30 points. 'Di ba? Ang tataas na nila. So nakakailan na tayo? 10, 10, 10, 30. So, meron na tayong 60 points na nakuha doon sa unang 4 na kailangan mong dapat ihanda. So, pang-5, tsaka pang-6 na dapat mong ihanda ay yung mga classroom observable indicators na makikita sa pamamagitan ng classroom observation. Yes, tama po yung narinig nyo. Meron pong tinatawag na demonstration teaching. Yan. So, magde-demo ka, you will be evaluated, and then, doon mo makikita yung magiging scores mo. At yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na PPST-NCOIs o yung mga non-classroom observable indicators, na makikita i-check sa pamamagitan ng mga annotations and BEI. Yung dalawang yan, yan yung bubuo dun sa 100 points na hinahanap o i-evaluate para sa'yo. So, for now, mag-umpisa ka nang maghanda, mag-ready ng mga documents na kakailanganin mo kung gusto mong magpa-promote bilang isang master teacher. So, yung master teacher, salary grade 18, That's master teacher 1. So, that's 51,000, Tama pa yung pagkakaalala ko. Laki na rin yun. Tapos, kung magagawa pa natin ma-promote pataas ng master teacher 2, master teacher 3, 4, hanggang dun sa so far pinakole, which is master teacher 5, nasa mahigit 70,000 na yung magiging sweldo natin. Good luck sa'yo!